Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Samahan natin ang buong bayanan, ang simbahan, sa pagdiriwang ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Upang tayo maging marapat sa misang ito, alin at magsisi muna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, butong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalin sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako
bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit nang ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaya ng nasabi natin kanina,
Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng luklukan, San Pedro, or the chair of Saint Peter. Sinasabing tulad ni Moises ay ginawan din ng luklukan o silya. San Pedro nang siya ay maging unang obispo ng Roma and therefore pinuno ng simbahang Katolika. Ang silyang ito ay sinasabing makikita pa rin sa St. Peter's Basilica. Naka-encase nga lang sa tanso, nakasuspend sapagkat ito'y hawak-hawak din ng 4 na estatwang tanso ni na San Ambrosio, San Agustin, San Juan Crisostomo, at San Atanasio. At tulad nung nakikita po ninyo, ito po ay likha ng pamosong Baroque sculptor na si Gian Lorenzo Bernini, na siya rin may gawa ng mga naglalakihan at nagagandahang columns sa St. Peter's Square. Ngayon, bakit nga ba natin pinagdiriwang ang luklukan o silya? San Pedro, by the way, for your information, hindi po ito bago ha? Hindi po ito batang kapistahan. Napakalumang kapistahan na po na ito. Ito po ay pinagdiriwang pa dati maging ng mga una pang mga Kristiyano. So, matanda na po itong kapistahan. Ito po ay nasa kasaysayan na talaga ng simbahan. Sapagkat ang pinagdiriwang po talaga natin ngayon ay ang pinakasinisimbolo ng luklukan na ito. Walang iba kundi ang kapangyarihang ibinigay ni Kristo kay Pedro na panguluhan at pangalagaan ang simbahang itinagtag niya sa mundong ito. At yan po ay nakita natin sa pagbibigay niya ng kapangyarihan kay Pedro sa ating narinig na ebanghelyo. Ang silya po kasi noon pa man ay sumisimbolo na sa kapangyarihan. Lalo na sa kapangyarihan ng pagtuturo ng sino mang maluluklok sa silya o sa luklukan na ito. Kaya nga po sa Matthew 23 verse 2, Jesus spoke about the seat of Moses. Luklukan ni Moises, taken by the scribes and Pharisees, apparently referring to their authority to preach. No wonder may mga pagkakataon na kapag nagtuturo si Kristo ay umuupo rin siya. Yun ay simbolo ng kapangyarihan ng pagtuturo ng isang guro. So yan po ang pinagdiriwang talaga natin ngayon bilang isang simbahan. Yung kapangyarihan na ina-apply naman upang pangalagaan. Wala pa, noon pa man, ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon, solid ang pananampalataya natin bilang isang simbahan. Sapagkat ito ay pinapangalagaan ni Pedro dati at hanggang sa ngayon ng mga nanunungkulan. No wonder, isang interpretasyon natin, isang pagkaunawa natin, isang sinasampalatayanan natin sapagkat ganun naman talaga ang katotohanan na maaring wala o kulang ang ibang nagpapakilalang simbahan. Sapagkat saan ka ba naman nakakita ng katotohanan ng iba-iba ang interpretasyon? At one point, magkakasama-sama sila at sabihin yung pinapangaral nila ay yung katotohanan talaga. But then, in the course of time, magkakahiwalay din. At kapag nagtatag ng ibang simbahan, sasabihin na yun ang simbahan talaga at yun ang katotohanan talaga. Kala ko ba, ang katotohanan ay yung unang kinabilangan mo na simbahan. Kaya hindi ka magtataka kung bakit napakarami nagpapakilalang sila ang simbahan. Kayo ang sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Hindi naman sinabing mga simbahan. Nagkakatalo yan sa aral na hindi mo malaman kung katotohanan nga. Sapagkat kung katotohanan yan, hindi pwedeng iba-iba ang interpretasyon diyan. Kung katotohanan yan, hindi po pwedeng nagbabago yan. Bagay na hindi mo maitatanong sa ating simbahan. Sapagkat, kaya nang sabi ko, noon pa man, iisang katotohanan na ating sinasampalatayan at hindi nagbabago yan at hindi kailanman magbabago yan. At yan nga po ang siyang pinangangalagaan ng kapangyarihang pinagkaloob ni Kristo kay Pedro mula noon hanggang ngayon sa mga malilis sa kanyang mga nanunungkulan. Kaya ang pinagdiriwang talaga natin yun, hindi basta silya lang. Ito yung kapangyarihang ibinigay hindi ng kung sino man, kundi ni Kristo mismo kay Pedro. Kaya ito'y kapangyarihan talagang maasahan. Yun naman ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan. Hindi makapananaig dito kahit ang kamatayan. No wonder, mula noon hanggang ngayon ay marami nang nag-a-attempt
Nasirain ang simbahang ito mula sa loob hanggang sa labas. Ibig sabihin mula sa mga mismong miyembro nito hanggang sa mga hindi naniniwala sa simbahang ito. Pero hindi sila nagtatagumpay. Hanggang ngayon, matatag pa rin ang simbahan na ito. Pero yun ay hindi dahil makapangyarihan, hindi dahil magagaling o matatalino lamang ang mga namumuno dito, kundi yan ay dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Kristo sa simbahang ito, na siya namang pinananaligan at sinusunod natin bilang mga Kristiyano. Kasi may mga turo ang ating inang simbahan na hindi tinatanggap ng karamihan maging ng mga miyembro nito. Tulad ng turo against abortion, same-sex marriage, divorce. Lalong-lalo na sa mga bansa kung saan legal ito. Pero patuloy ang pagtutol ng simbahan dito, hindi lamang dahil sa gusto lang niya, kundi dahil sa alam niya na gusto talaga itong tutulan ni Kristo. Sapagat ito'y labag talaga sa diwa at sa turo ni Kristo. At yung katotohanan yan, kailanman ay hindi mababago sapagkat ang katotohanan ay nakabatay sa Diyos at hindi sa tao. Kaya't ang katotohanan, nanatiling katotohanan kahit pa ayaw o hindi gustong sundin ng tao. Kaya po ang mga nagpapakilalang simbahan na pumapabor sa mga yan, hindi talaga totoong simbahan. Hindi talaga yan ang simbahang tinatag ni Kristo. Sapagkat sila ay umaayon, maliwanag sa kagustuhan, hindi ng Diyos kundi ng tao. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Halimbawa ng Salmo 118, versikulo 8, na mas mabuting sumunod tayo sa Diyos kaysa sa tao na sinusuportaan pa rin. Halimbawa na lang ng Kawikaan 14:12 na nagsasabing, maaring sa tingin natin ay tama ang landas na tinatahak natin. Pero ang dulo nito ay kamatayan o kapahamakan natin. Kaya't ipagdiwang po natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro o ang kapangyarihang pinagkaloob ni Kristo sa mga namumuno ng simbahang ito. Kapangyarihang pinagkaloob sa kanila, hindi upang ipahamang tayo o saktan, kundi upang alagaan tayo at gabayan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaugnay nito, ipagdasal po natin ang kalusugan ni Papa Francisco na ngayon ay may seryosong karamdaman. Lalo pat nakita natin sa kanya na ang kapangyarihang pinagkaloob ng Panginoon sa kanya ay ginampanan talaga niya ng may kapakumbabaan. Inuuna hindi ang sarili, kundi ang ating inang simbahan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Makapangyarihan siya. magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung diringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na panaligan ang kapangyarihang pinagkaloob mo sa simbahang ito. Tulungan mo akong sumunod sa mga aral at turo ng simbahan kahit na kung minsan ay
hindi pabor sa aking kagustuhan, sa aking nararamdaman. Tulungan mo kong magpakumbaba na umayon, sapagkat ito ay hindi naman galing sa mga namumuno sa simbahang ito, kundi galing sa iyo. Pinapaliwanag lang nila, ibinababa lamang nila, nilalapat lamang nila sa karanasan namin dito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. At hindi ito magbabago. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang lalayo sa itinuturo ng simbahan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ito ay ang katotohanang matagal na niyang iniingatan. Noon pa man, ito ay nagdala na ng mga tao sa kalangitan sapagkat si Kristo ang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng sani, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagluhog ng simbahang naghahain at tumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling
namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Anak kong makapili, ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, kamatay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na kinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming
pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong. Nagiging dahilan para hindi lamang kami ang matulungan niyo, kundi pati na ang maraming simbahan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapangyarihan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears should soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.